microbiology and pathology. I do not know if we could cover everything today, pero mukhang iilang slides na lang po yung natitira. Ano po? At katulad po nung sinend ko po sa inyo sa ating group chat, meron pong gusto ko lang po ibigay paalaala po sa lahat. Baka po yung inyong form na ginamit sa yung pag-download or maaring na print po ninyo na form ay yung luma, no? Huwag nating kalimutan ang sabi po ng DOH. Meron po silang pinadala sa atin no, 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 no. It's an advisory at pinapalalahanan tayo na yung form number 6, yung pinadala ko po sa inyo, form number 6 po nakalagay po doon sa application form, yun po ang inyo pong ida-download at yun po ang inyo pong ipapanotaryo. Okay? And then, please review yung inyong mga schedules. Meron po tayong mga na-upload na ng mga schedules and take notice ng mga schedules na yan. And the deadline also. Ang deadline po ng submission ng inyo pong mga DOH application ay March 24. Ulitin ko po, deadline for the submission of your DOH massage examination application form is March 24. At yan din po ang deadline ng inyo pong submission ng video. And of course, nabanggit na rin po natin patungkol doon sa inyo pong examination. It's going to be March 17. So March 17, that's going to be Tuesday. Ayan. Okay, paghandaan nyo na po. And then, paalala lang po, yung mga, ako po'y nakiusap na po kay Doc Ferds, natulungan niya po ako doon sa padala po ng mga kopya ng manual. Harinawa, bago kayo mag-exam, matanggap nyo na po yung kopya ng mga manual. That's the latest edition. Kaya I ask for your apology. Kaya na-delay yan kasi yan na po yung pinaka-final revision of final copy po ng ating pong manual at minabuti ko po na mailagay po sa ayos before natin ibibigay po sa inyo. Ayan po. Ayan. Kung mayroon pong katanungan, chat nyo lang po sa chat box. Sa Zoom natin po, sa Zoom chat po natin. Meron po bang final date na exam ngayong June 24? Regarding sa exam, wala pong binanggit ang DOH pero po kami po ay nakatanggap na po ng advisory from DOH regarding po sa deadline ng submission doon sa DOH, and that would be next month, no? Ngayon tayo ay March, April. Next month po yung deadline. So malamang sa malamang, kung next month po nila sinet yung deadline for us to submit lahat po ng inyong mga documents doon sa DOH, that would mean malamang sa malamang first week ng June yung inyo pong DOH examination. Kung inyo di mapansin sa website po ng DOH ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau, nag-publish na po sila ng mga examinees but this is not for you, no? Hindi po para to sa massage, kundi ito po para sa mga embalmers. Kasi if you remember, sinabi ko na po sa inyo kamakailan o dati na yung exam po ng mga embalmers at saka ng massage therapy ay almost pare-pareho po yan. Kaya ang kanyang schedule po ay almost sunod-sunod. Pero this time, mukhang mauuna yung mga embalmers magkakaroon ng exam kasi I've seen already their list of examinees for I think that would be, kung hindi ako nagkakamali, mga May yung kanila examination. So ganun po. And that would mean, kung akong tatanungin sa nagtanong sa inyo kanina, kung kailan po, most likely first week po of June. That would mean first Monday yung exam, Tuesday yung checking of your papers, and then lalabas yung result either afternoon po na Tuesday or Wednesday. But Wednesday normally ay maging schedule na po na yung practical examination. So Wednesday, Thursday, Friday. At yung scheduling po na inyong practical exam is is been done before alphabetical, no? So alphabetical. Pero pwede po silang kausapin just in case. Pwede po silang kausapin kung in case lang if you happen to be
For example, malayo ka po sa exam venue and you would like to go home early, pwede niyo pong kausapin yung komite o whoever is the one who's going to facilitate your practical examination. Okay? Ayan. So, James Van, I hope nasagot ko yung tanong mo. First week po ng June. No? Yan po yung based sa AO 2010-0034. First week ng June, first week ng December. But in your case, it's going to be first week of June. Although, ah wag niyo po akong i-ano, kasi ito po yung ano lang po, based lang po sa AO ng DOH, no? Like what I've been saying also, anytime binabago din po nila, it could be earlier, it could be later. Depende po kasi dahil ang DOH po, ang CMT, hindi lang naman po tayo ang inaasikaso ng komite. Marami din po silang mga ibang inaasikaso. Kaya anything could happen, but like what I said, normally and technically, first week of June. Ayan po. Okay. So, yung kay Mina, tsaka si Mina at si Patrick, okay na po. Pinadala ninyo ng mga docs. Yung form, pasok naman po kayo. Nasa form number 6 po yung ginamit nyo. So, I expect all the others to do the same. Okay? Tuloy po tayo ngayon for a while. Hanapin po natin yung ating slide. Okay, there you are. So, ito po yung ating pong, tulad na banggit natin, ito na po yung last stretch po. Ito yung huli ng ating pong talakayin patungkol dito po sa microbiology. At kung tingnan nyo po sa manual, nauna po yung um, hinuli lang po natin dito po kasi na-discuss na po natin yung infection control program alinsunod po doon sa cycle po ng infection process. No? Yun po yung pinagsunod natin kaya hinuli po natin yung pathologies. Ngayon po, ano po ang unahin po natin? Ang unahin po natin ay pathology on the circulatory system. So, ang tulad po nabanggit po natin, ang circulatory system ay highway at ito po yung highway po ng dugo or delivery service ng ating dugo na kung saan ay tulad nabanggit po natin, meron po siyang tatlong uh, component, major component, yung ating pong puso that serves as a very powerful pump. And then we also have the blood vessels na kung saan po ay doon po dumadalo yung dugo. At ang dugo na nanggagaling sa puso ay yung po yung tinatawag po natin o yung blood vessel na ang dinadala po niya ay puso. Dugo galing sa puso ay yung artery at yung dugo naman na bumabalik sa puso ay yung vein. Okay? So, muli po ang ating pong yung dugo, siya po yung carrier ng oxygen. At hindi lang po oxygen yung kanyang dinadala. Dinadala niya rin po yung mga nutrients at ibang pagkain, no? Ibang sustansya kinakailangan ng ating katawan sa buong sistema hanggang sa pinakadulo ng buhay ng tao which is the cell, the basic unit of life. Doon po yun nangyayari. Ngayon po, yung mga pathology, at sinabi naman po natin, pag sinabing pathology, it has something to do with the conditions na or mga karamdaman na may kinalaman sa pathology o sistema ng ating pong circulatory system. Okay, so ano po yung una pong mapapansin po natin? Ito po yung atherosclerosis. No?
ano po yung atherosclerosis. Ang atherosclerosis is a condition in which the arteries become partially or completely occluded. Pag sinabi occluded, mayroon po siyang bara, katulad po na makikita po natin dito sa larawang ito. So nagkaroon po siya ng bara. Ayan, at yan po ay dahilan, no? Isa sa mga dahilan na ang isang tao ay maaaring magkaroon po ng atake sa puso, no? Sapagkat hindi na po makakadaloy na maayos yung dugo doon po sa katawan ng tao. Okay. Ang sabi din po dito, wala po siyang sintomas. It doesn't have any symptoms at all. Hindi mo maramdaman, no? Kaya nga malimit natin maririnig na ang sakit sa puso o ang tinatawag na myocardial infarction ay malimit, wala siyang sintomas. Bigla na lang ang tao ay kumukulaps at yun po, hindi na natin na malayan, nawalan na po siya ng buhay, no? Kaya laging sinasabi na yung heart attack, yung myocardial infarction, at ito yung effect ng atherosclerosis ay dahilan po yan sa hindi po natin alam at wala po siyang sintomas. Madalas na maririnig lang natin, ito po ay kadalasan kapag ang tao ay naging pabaya sa pagkain kinakain, mahilig sa mga matataba, mahilig sa mga salty na mga pagkain. Ayun po, tumutulong po yan para magkaroon po ng pagbabara sa ating pong daluyan ng dugo. Question, what about massage? Ano ang status? Is massage indicated or contraindicated? Ang sabi po ng DOH, massage is generally not indicated, no? So kapag ganito ang condition, ang situation ng ating client, then massage is not indicated or is not recommended. Ayan. Next. The next one is hypertension. Yan. So pag sinabing hypertension, ito po ay associated sa pagkakaroon po ng mataas na pressure, no, pressure ng dugo. It is a technical term for high blood pressure when the systolic or diastolic is higher than 140 or over 90. No? Ang normal, di ba? Inyo nang napag-aralan na natin yan. Ang normal na BP ng tao, ng isang adult is 120 over 80 or 90 thereabouts. No? Pero yan po, pagka lumagpas na po ng 140, de mataas na po yan. However, we have to also consider na bawat individual ay may kanya-kanya din siyang level ng ika nga ng kanyang normal, no? So, assuming if a person's normal is 140 over 90, yun yung kanyang normal, then sa taong yan, hindi yan hypertensive, no? Hindi po yan hypertension. Pero kung ang normal niya is 140 over 90, and then nag-shoot up yung kanyang systolic, no? Yung systolic niya ay umabot ng mga assuming 160, no? 160 or even 180 over 100, ayan, no? Hypertensive na yan, no? So case to case basis pa rin siya, pero ang ating benchmark, ang ating pong standard or normal na sinasabi na blood pressure is 120 over 80. Ayan. Question. Okay. Is massage indicated or contraindicated? Okay. Let's take a look at this. Sabi po dito, kapag borderline, pag sinabing borderline ay mild hypertension, mataas lang siya ng kaunti, no? Massage is indicated provided it is with medical approval. So what does that mean? Pag sinabing medical approval, ito po ay meron pong karampatang approval mula sa doktor. Ayan, no? Pag borderline po. Pero alam naman po natin kapag hypertensive, sobrang mataas, hindi talaga pwede. Pero borderline, meaning to say, nasa range po siya. Kung ito po ay ang borderline po nito is mga around 130 over 90, yan, borderline pa po yan, no? Pwede po.
pwede po kasi may tuturing po yan na mild hypertension. Okay? Kaya lang po, ang sabi din po dito, kailangan po mayroon pong consent coming from the physician, no? Papayag po yung doktor. Kaya mahalaga po na katulad po ng sinasabi po natin, technically kapagka mayroon po tayong first timer, if we have new clients coming in, mahalaga po na kukunan po natin sila ng vital signs, no? Para po magkaroon lang po tayo ng ideya kung ano yung kanyang state of health. Because as we all know na ang ating pong vital signs taking ay indicative ng kalusugan, ng status ng kalusugan ng ating kliyente, no? Kaya mahalaga po 'yon. Ayan. Um, yun po yun. Pero minsan naman po nasa ano na rin po yan ano, kasi kung may mga client naman tayo na pagpasok na nila sa clinic, sila na mismo nagko-complain, sila nagsasabi na sila masakit yung kanilang mga batok and lately hypertensive po sila, marami silang mga pinagdaraanan. So pagka ganoon, the best thing for us to do is to get our BP apparatus, kukunan natin ng vital signs yung ating o ng blood pressure yung ating client, no? Kasi sila na po yung nagsasabi ng kanilang state or condition ng kanilang kalusugan. Ayan po. Kaya mahalaga po 'yon na i-consider natin, no? Kasi ang hypertension po ay tulad na nabanggit na natin, ito po ay kaakibat po nung isa sa mga dahilan ng pagkakaroon po ng atake sa puso yung client natin kaya critical po siya, no? Critical po siya lalo na kung ang client natin ay may history po siya na paulit-ulit na chronic na po yung kanyang hypertension, no? Siya mismo nagsasabi na hypertensive siya. So kailangan po tayo maging maingat din bilang mga massage therapists. Okay. The next one is, ayan, thrombi or emboli, no? Ito yung uri ng sakit at ito yung tinatawag na pagkakaroon ng clotting, no? Ano pong ibig sabihin ng clotting? Mayroon din po siyang pagbabara, no? Katulad po ng ating nabanggit kanina sa atherosclerosis, may pagbabara din po siya. So ito naman po ay isang uri ng sakit ng dugo, okay, na mayroong pamumuo, no? So mayroon pong clotting, usually composed of blood, might be also be fragments of plaque, dapat may Q po yan, air bubbles, tumors, or bone chips, no? So anything that causes a blockade, no, sa pagdaloy ng dugo, ayan po, pwede po siya may tuturing na thrombi or emboli. Okay? So, ano po yung mga sintomas? Ang sintomas po niya, ito po ay mayroong kakapusan ng paghinga, no? Mayroon po siyang nararamdamang pananakit ng dibdib or maaaring yung kanyang pag-ubo ay may kasamang sputum, no? And with streak with blood, no? So, yung kanyang tawag niyan, yung lumalabas sa bibig ay mayroong yung mga lumalabas sa bibig ay mayroon pong may bahid po siya ng dugo. Okay? So, question. What is, when it comes to massage, ano ba ang pwedeng gawin, no? So, kapag ganitong condition, no, mayroon pong stationary blood clotting, no, sa dugo, automatic po, sabi ng DOH, this is systematically contraindicated upang hindi magkaroon pa ng o magkaroon ng ika nga ng other effects, no? Magkakaroon ng malalang paglala po ng kondisyon ng ating client. Okay? Pero real talk, hindi naman po natin malalaman talaga yan, ano? Kasi that's a medical condition and we could really hardly say kung ang client natin meron ganing condition. But assuming lang po na alam natin na meron pong klaseng situation, then it just mean kailangan po hindi na siya pwedeng masahin. Systematically contraindicated and the doctor has to intervene and the doctor's opinion must be sought immediately. Next. Ayan, no? Nabanggit na natin yung patungkol sa heart attack. Okay? Atake sa puso.
So there are may several causes nung pagkaroon ng atake sa puso. But here in our discussion, another term for heart attack is the MI or the myocardial infarction. Ano po ang dahilan po niyan? Oh, again, ito po yung clotting na sinabi po natin and caused by plaque fragment getting lodged somewhere in the artery, no? So yung artery is yung daluyan ng dugo, okay? And magkaroon po ng pagbabara niyan, lalo na po doon malapit sa puso, no? Malapit sa puso, yan, no? Lalo na dito sa bandang aorta, mahalaga po yan. Kailangan po, dapat cleared po yan kasi yan po yung dumadaan yung main bulk of the blood. Okay? To be distributed sa buong sistema ng katawan. Okay? So, yeah, in this illustration, makikita natin yung mga iba't ibang sintomas, no? If you notice, magkaiba po, no, ang symptoms na makikita po natin sa kalalakihan at kababaihan. But normally sa kalalakihan, iilang piraso lamang po, pero sa kababaihan po ay napakadami. Pero, truth to tell, mas mataas po ang incidence ng heart attack sa mga kalalakihan. Would you know why? Would you know why? No? Ayan, pag-usapan natin yan later. So yung mga sintomas, yung nausea, yung nasusuka, and then nagkakaroon ng back pain, no, or neck pain, no, yung sakit sa batok, pananakit. Okay? And then minsan naglalak yung jaw. Yan, isa po yan na indicator. And then squeezing chest pressure or pain, matinding yan. Minsan, di ba, pagka napapanood natin sa mga pelikula, pag inatake, hawak sa dibdib, sabay collapse, no? Yan po yung pananakit ng nasa dibdib, no? At kakapusan din po ng paghinga. Okay. So women, same, meron pong pagsusuka, mayroon din po katulad nung nabanggit sa kalalakihan kanina, may locked jaw, neck pain, upper back pain, chest pain, ayan, no? Pero sabi dito hindi madalas. And the next one is pain or pressure in the lower chest or upper abdomen. So dito banda sa may diaphragm. Okay? Nakakaranas din po ng kakapusan ng paghinga, pagkahilo, ayan, empacho, and yan, extreme fatigue, no? Matinding kapaguran. Yan. Okay, so balikan natin yung tanong natin kanina. Why is that based on studies, no? In fact, siguro kayo may mga kilala kayo, no? Bakit mas madalas na nagkakaroon ng atake sa puso ang kalalakihan kaysa sa mga kababaihan? Ang isa sa mga assumption ng ating mga experts is this. Kasi yung kalalakihan, 'di ba? Yung kalalakihan kasi may tendency siyang kapag nga meron siyang dinadaramdam, kinikimkim niya sa sarili niya, no? So hindi niya kasi kailangan maging macho no? May ganong image Kailangan maging macho, hindi ako nagkakaroon ng karamdaman, gano'n. So kahit na ano na-experience niya, pinapakita niya pa rin kaya niya, okay pa ako, gano'n. Yan. Unlike our counterpart na kababaihan, 'di ba? They tend to be more what? Expressive, no? So kung ano yung nararamdaman nila, whether that's a good feeling or the bad mood sila or whatever, ini-express nila. So madalit sabi na ilalabas nila yung kanila mga nararamdaman. Yan. Kaya lang minsan, sabi nga ng iba, minsan naging extreme, no? Kasi kahit na walang nararamdaman, talaga naglalabas na kung ano-ano. Sorry pero yan lang po yung mga observation. Kaya going back sa issue kanina, yan. Kaya binibiray po yung kalalakihan kasi ang kalalakihan tend to be secretive. No? They don't share their emotions kasi to some people, kapag ka nag-start ka mag-share ng iyong sariling nararamdaman, ang tingin na ng ibang tao, mahinang klaseng tao to. No? Hindi niya kaya yung mga bagay na pang macho. No? Yung mga bagay na kailangan lalaki ako, kailangan walang nakakatinag sa akin, no? Kahit anong problema. Ayan. Kaya maya-maya, puk, nagko-collapse. Ayan. Question.
Balik tayo sa ating topic. Is massage indicated or contraindicated? Sabi po dito, for heart attack recoveries, ano po ibig sabihin po nun? Yung ka-atake lang po nila, nakaka-recover lang po nila, ito ay malamang sa malamang, ano pa to ha? At the onset ng atake ng sakit sa puso, yan, sabi po dito, systematically contraindicated. No? So, trauma, hindi pwedeng masahiin ang client. However, kapag umabot na po ng subacute, no? Maliban doon sa acute stage, subacute, lumipas ng maraming panahon, maraming araw, and even months, yan, pwede na pong masahiin. Kaya lang po, meron pong qualifier po ang DOH. Kailangan po ng medical approval. No? Medical approval. Ayan. Okay? So, ingat lang po. Ang mga normally, di ba, pag may nakita po tayong survivor po ng heart attack, minsan napaparalyze half of the body. Kaya sila nag-hire na po ng mga physical therapists para tulungan na maibalik yung sirkulasyon ng dugo sa katawan ng tao. Yan po yun, no? Ayan. Sa ganitong situation, nagko-complement po yung masahe na tayo po nakakatulong po sa kanila, no? By giving them a soothing massage that will help um, recover, no? Kasi yun po yung artery po yun, nagkakaroon na po ng pagbabara yan eh. So kinakailangan ma maisaayos po yan. Of course, ang mga doktor naman, nagbibigay naman sila ng mga medication. Pero yun, tulad sinabi po natin, magko-complement yung masahe po natin upang matulungan po na maibalik po yung normal na function ng bahagi ng katawan ng ating client na affected. Ayan, there you are. Okay, the next one here is, ayan, pabigat ng pabigat yung kanyang pagka-Ingles. Thrombophlebitis. Ayan. Ano po yung thrombophlebitis? This is another term for yung tinatawag na DVT or deep vein thrombosis. No? So, in other words, ito po yung pamumuo ng dugo. So, isang ori din po ng plaque, no? Na-mention natin kanina, blockade din po. Yan po, isang ori po ito. Pero ito po ay mayroong kinalaman sa inflammation ng vein. No? Due to blood clots, usually that occurs in the legs or the pelvis. No? So, nasa bandang paa po, no? Nasa bandang paa po yung affected. Nagmamanifest yung DVT, yung deep vein thrombosis. Okay? So, ano po yung indicator po niyan? Meron po siyang swelling at may medyo mainit-init, no? Ito po yung mga signs po ng deep vein thrombosis, no? Or thrombophlebitis. So, inflammation. Question, is massage indicated or contraindicated? Very clearly, DOH says this is contraindicated. No? So, ayan. The next one that we will look at is varicose veins. Okay? Ano po yung varicose veins? This is normally nagmamanifest sa mga kababayan natin na medyo advanced yung kanilang edad, no? So nagkakaroon ng ganitong image, no? Nagkakaroon ng ganitong bukol-bukol sa mga paa, no? Ayan. Kahit na minsan bata-bata pa mayroon na rin, pero hindi masyado siyang maumbok, no? Yung tinatawag na spider vein, yun, medyo matindi na yun, no? Kasi talagang nakaano na siya, nakaluwa na talaga, no? Spider vein. Okay? So this are swollen, twisted veins and usually occurs in the leg. Ayan, nakita po natin yung spider vein na yan. Okay? So, lahat naman tayo, alam natin ano po yung varicose veins. Question, is massage indicated or contraindicated? The key word in this slide is the severe, no?
So pag matindi yung kanyang pagkaumbok na yan, katulad ng makikita natin dito, matindi, then massage is locally contraindicated. So whichever part is free from this thing, pwede masahiin, no? But if as the image shows, dalawa pong parte ng paa, meron pong ganitong klaseng situation, then pag sinabing locally contraindicated, then you can move higher, upper leg, no, or doon sa upper extremities, no, pwede mong masahiin kasi locally contraindicated. Okay, pero pag mild naman, hindi masyado maumbok, hindi masyado siya disturbing to look at, then yeah, indicated po siya but with care, no? So ano po yung TLC, tender loving care, no, TLC. And wag nating gamitan po ng deep strokes. Wag nating gamitan po ng ng hagod na katulad po ng hilot, no? Deep tissue massage, yun po iwasan po natin, no? Kasi talagang madidiin at maiipit yung mga veins. Okay? So there you are. We're done with that. And the next one is okay, so we're done with that. Pero sa ating manual, meron pa tayong hindi na isama po dyan. Ano po? I was looking at the manual and the one that we have in the slide. Ayan, hindi natin napag-usapan yung edema and the embolism. Pero in principle, the same din siya, no? Kung titingnan po natin na maigi. Edema is also, di ba, nung nabanggit na natin, pagka may edema, mayroon pong fluid na hindi po nakabalik sa hindi po na sumasama sa circulation. Anong pong dahilan? Sapagkat may problema po sa yung blood flow. Okay? So pagka hindi na makontrol po at hindi mapigilan po, nagkaroon na po ng problema po doon sa pagdaloy ng dugo at wala na po siyang harang, no? Eh pag nasira po yung harang na 'yan, hindi na po makaakit yung dugo, no? So tumatambay na po yung fluid. Yan po yung edema, yung pamamanas. Kaya yan, in principle, para din po sa na-experience natin kanina, kailangan po avoid that area na mayroon pong ganong klaseng edema, mayroong pamamanas, no, which means locally contraindicated. You give massage to other parts of the body na wala pong ganong kondisyon. That's exactly what we should do, no? Okay, so here we are. Tayo ay nasa bahagi po ng nervous system. Ano ba yung mga pathology under the nervous system? For a while. Okay. Number one in the list here is the CTS. Ano po yung CTS? Carpal Tunnel Syndrome. Yan. Ito yung pamamanhid sa kamay, lalo na sa parteng ito. Pamamanhid sa kamay, and nagkakaroon siya ng numbness, no? Yung pangingilig, may tingling sensation. At yun, nasasamaan po siya ng pain. No? It's either sa kamay o sa forearm. No? So, ayan po, ito po yung area na to, nagkakaroon po ng numbness. Okay. Yung carpal tunnel syndrome, normally po, ay na-experience po yan ng mga kababayan natin, no, nasa office, no, laging nakaganon yung kamay, nagkakaroon po ng inflammation po dito sa CTS, yan po yung cause po niyan, no? Ah, naranasan ko din minsan, hindi naman ako nagtatrabaho sa opisina ng full-time, pero ayun nga, siguro as time goes by, no, pag ang isang tao ay medyo humihina ng kanyang
yu yung sistema ng katawan naging prone sa ganitong uri ng sakit. Now, the problem there is yung pain niya kasi pagka once na nagkaroon ka ng CTS, masakit na masakit po 'yan, 'no? So hindi mo maikikilos yung wrist, yung kamay mo, okey? So moving forward, is massage indicated? Ang sabi po ng DOH, indicated but with extreme caution. Why is that? Because as we've said, is so painful, no? Masakit po yung nararamdaman mo dito, no, sa may wrist. Okay, kaya kailangan pwedeng gawin pero maingat, maging maingat po tayo, no? Pero para makaiwas ng problema, ako sa tingin ko pwede na 'tong i-ano mo na, no? Locally contraindicated, iwasan mo na 'tong area na 'yan. You could massage in the other hand anyway. Okay? So, here the doctor's diagnosis would indicate on how to do or to go about it, no? Kung ano yung pwedeng gawin. But I don't know, pero kasi minsan ang ano na lang ng doc niya, painumin tayo ng gamot. Ayan, nung pain reliever, nung painkiller, para wala tayong mararamdaman and probably, baka sabihin niya din po na, oh, wag mo nang gamitin yung part na yan, no? Kasi mayroong inflammation, mayroong pain, may pamamanhid, you could use the other hand para wala maging problema. And I think I will agree with that, no? Ayan po. That's about the carpal tunnel syndrome. Okay? So, tuloy pa rin tayo sa nervous system. The next one here is headache, sakit ng ulo. And this could be, yan, migraine. It's a pain or discomfort in the head or on the head or face area. Types of headaches could include migraine, tension, and cluster. Ayan. So, ang migraine is minsan sabi ng mga iba, ng ibang ano is hereditary, no? Minsan nasa lahi po nagkakaroon ng migraine, parang pasa-pasa po siya. Minsan naman po tension related, na kapag nasa isang stressful situation yung isang tao, nagti-trigger yung migraine, no? Yung pain sa ulo, nagti-trigger po 'yan. No? So, mayroon pong kinalaman po 'yan sa environment, no? Kapag stress po yung tao. Except lang yung sabi natin na migraine kanina, it could be hereditary. Okay? So headaches can be primary or secondary. Primary, kung yun talaga yung cause ng pain, or secondary, which is what mentioned, stress related. So secondary. Tension headaches may be bilateral. So pag sinabi bilateral, both sides, dalawa, no? Bilateral, both sides, and vascular, o often time ito yung migraine, no? Pag vascular, may kinalaman yan sa flow ng dugo. And meron pong tinatawag na throbbing pain, no? Parang na ano mo, na nararamdaman mo yung pain na yan, yung pintig na painful. Question, is massage indicated or contraindicated? Ayan. Sabi po dito, massage is indicated for tension headache. Okay, tension headache. So again, dun sinabi natin kanina, pag sinabing tension headache, stress, no? Stress related. And for vascular headache, at subacute stage, pag sinabi again, if you remember our discussion, pag sinabing subacute stage ay lumipas na po yung ilang araw, no? Meron pa ring headache pero may lumipas na ilang oras, ilang araw, then massage could be indicated, no? However, for nervous or infectious headaches, massage is contraindicated. So how would you know if it's some nervous or infectious related? Well, of course, kapag meron pong inflammation, no? And then it becomes systemic or systematic. No, systemic, I'm sorry, not systematic. Systemic, no? Nasa sistema ng katawan. Yan po yung pagka meron po yung pumapasok po yung term na infectious. No? So, ayan po.
Okay? What else? The next one here is, ayan, insomnia. No? Dinawin po natin, yung insomnia, walang kinalaman po yan sa mga cases na halimbawa, meron tayong ibang kababayan, no? Iniwanan ng jowa, hindi po siya nakatulog ng ilang gabi, hindi makakain, hindi makatulog, hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi po yan insomnia, mga kaibigan. Kasi ang insomnia may take months and even, no, most often years, no? Years pong inaabot po ng insomnia. This is a common disorder, sleep disorder, that yan, either a person may have trouble falling asleep, hindi siya makatulog, or not straying, no? Staying asleep. Staying asleep, ayan. Staying asleep, no? Paghiga niya, tulog siya pero nagigising, madaling magising. At pag nagising, mahirap siya makatulog. Or getting good quality sleep, no? Ito yung cases na paikot-ikot na sa kama, no? Ala, gumaganon-ganon na sa kama. Hindi makatulog ng maayos. So, yan po yung insomnia. And I do not know if it's hereditary, pero most often it has something to do also with even with stress, no? Yung mga taong dami-daming mga nag-overthink, yun yung hirap matulog. And I think the best question here is massage indicated or contraindicated? Perfect. Sabi po ng DOH, massage is indicated. Ayan. Pagka mayroon kayong client na mayroon ganong case, nako, question. Ayan. Pupasok na tayo sa application. What type of massage should we use in cases like this? Tingnan ko nga kung meron na tayong idea ng application. Among the 5, we have how many? Which are these 5 strokes? Effleurage, pétissage, friction, tapotement, and vibration. Okay. For among these 5, ano ang best na massage na pwedeng gamitin sa ganitong case, insomnia? Sige, paki-chat niyo po yung sagot, babasahin ko po. Ano po ang magandang gawin? Anong massage stroke ang maigi para sa isang client natin na who's suffering from insomnia? Yan, may sumagot na po, no? Sabi ni Mina, Effleurage. Yan, si Sahara, Effleurage din. Si Carl, Effleurage. Okay, what about the others? No? 22 po kayo ngayon. So, tatlo pala may sagot. Si Marisa, Effleurage. Si Elisa, Swedish massage, Effleurage. Okay. Yan. Effleurage could be done, hindi lang naman Swedish, di ba? Pwede naman siya sa hilot, I'm sorry, sa Hawaiian Lumi-Lumi massage, no? Or even sa hot stone. Okay. Effleurage lang bang pwede? Effleurage lang bang pwede? Lahat kayo Effleurage eh, no? Si Regine, Effleurage. Si Ellen, Effleurage. Pwede ba sa circulation? Okay. Strokes yung tanong ko eh. Yung strokes. Among the 5 strokes, ano ba pwede? Tatlo pwede. Ano yung tatlo? Sabi ni Crystalline, Effleurage sir, and one of the benefits ng Effleurage. Lahat? Hindi. Mamaya, itanong ko sa inyo na naman. Sagot ni Carl, lahat. Ako ang ano dyan is mainam, dalawa, no? Application na to application na to. Effleurage saka pétissage, no? Kasi zoot yan, ika nga, no? Ayan, tama si Annabelle. Effleurage saka pétissage. Okay? Friction will do. Pwede, yung friction. Oo. Pero major dyan is effleurage saka pétissage. Vibration, ayan. May sumagot sa inyo,
taputment. Hindi pwedeng taputment. Actually, contraindication ang taputment sa insomnia. Bakit kamo? Nanggigising siya eh. Meron ka bang nakita? Well, maybe yung ano, yung ano tawag niyan? Yung at ako tuloy na nawala eh. Yung sa mukha, no? Friction is seldom to be used. Okay, pero pwede din po pampa-relax din po yung friction. Okay. Pero yung taputment, yun na yun ha. Ingat lang po tayo. Lalo ko yung hacking, yung quacking, yung mga gano'n, no? Yung paingayan, yung slapping, yung mga gano'n. Hindi talaga makatulog si client niyan. Unless kung gigisingin mo na siya kasi oras na ng pagbayad. Okay. So, tandaan niyo po yan na baka lalabas na sa exam. Application kasi ito eh, no? Application. So, dalawang possible question, di ba? Which stroke is best for a patient or a client who's suffering from insomnia? And like what I said, I have two best possible answers, no? Eplurage saka Petrasage. Now, let's reverse the question. What is the type of stroke that is not recommended for insomnia? Kasi di ba, di makatulog eh. O, kailangan niya ng soothing massage. So, check ang Eplurage. Check din ang Petrasage. Ang hindi pwede is taputment. Ayan, ha? Self-explanatory na yan eh. Kasi yung taputment, hacking yan, pampagising yan. Ayan. So, that's about it. Next. Paralysis. Okay? Ayan, tulad na banggit natin kanina, yung paralysis has something to do with effect yan ng myocardial infarction. Effect yan ng tinatawag din natin na heart attack. So nagkakaroon ng paralisa. No? In this image, this is an example of what? This is a classic example of Bell's palsy. No? Ito, Bell's palsy po yan. No? Nagsasag yung muka. Yung ngiti niya hindi na pantay. No? Okay? Is a complete or partial loss of muscle function for one or more muscles in any part of the body. No? So may paralisa na muka. Hindi may galaw. Okay? So we can see here that this may occur bilaterally or unilaterally. Pag sinabing bilaterally, two sides of the face is affected. Pag sinabing unilaterally, one side is just being affected. No? So, ayan po. The Bell's palsy is a temporary paralysis of facial muscles. So, temporary, ibig sabihin nun, hindi naman siya pangmatagalan, resulting in facial drooping. Yeah, this is a case of facial drooping. No? Nakalaylay po yung mukha. Hindi niya may galaw. Yan. Question, is massage indicated or contraindicated? Our manual says massage is indicated. No? Pero siyempre, alalay lang po yung ating hagod sa kanyang mukha. No? Dito po, sa area na to. Okay? So, okay. Let's move on. The next slide is epilepsy. No? Epilepsy or seizure. Bahagi pa rin ito ng nervous system. No? Epilepsy or seizure disorder or pangingisay. This is a disorder of the brain. Okay. So, paano po ma-consider na epileptic yung isang tao? Sabi po dito, mayroon po siyang dalawa or mahigit sa dalawa na seizures. No? So, yung pangingisay niya, nakailang ulit na. Epileptic. No? So, ayan yung image po ng healthy na brain.
And then, meron siyang tinatawag na focal pressure, and then ito na po, generalized epilepsy. No? So, disorder yan. This is a disorder in the nervous system or particularly sa brain. Is massage indicated. During the seizure, massage is contraindicated. No? Kapag ka meron pong nangingisay, wag na wag kang lumapit. Di ba pinagbabawalan tayong lumapit? No? Huwag tayong makiusyuso at wag nating bigyan po ng masahe. However, after the seizure disorder, massage could be indicated. No? Pwede na po siyang masahiin. For what reason? Bakit natin kailangan masahiin? Para tulungan natin magno-normalize yung kanyang function ng kanyang nervous system. No? So, makakatulong po siya kahit papaano. No? Soothing po yan, makaka-relax po siya. But never ever apply any form of massage kapag ayan, at the onset po ng kanyang seizure. Okay? Ayan. Okay, so that's about epilepsy. Okay, good. I think this is the last for nervous system. Ayan. So, our time check, it's 12:58. Akala ko matatapos natin lahat, no? Kasi ilang piraso na lang ba ito eh. Okay lang sa iyo, tuloy natin. Ilang piraso na lang to. So we can do away with this. We can do away with this. We would be able to finish this. Okay. So, respiratory system, yan, trangkaso, that's influenza. That's one case na maingat po tayo dapat, no? Ang keyword po ay infectious and even qualified by the term highly. So, hindi po pwede po. Mga sintomas yan, fatigue, fever, cough, headaches, painful joints and muscles. So, since this is infectious disease, it has something to do with infectious disease, then sabi ng DOH, contraindicated. Systematically contraindicated. Isa lang sa respiratory and mayroon pa pala isa, pneumonia, pulmonia. This is an acute pulmonary or respiratory infection. Again, infectious po siya. Kaya pag nasa acute stage, contraindicated. Non-acute stage, indicated. Ibig sabihin po noon, pahilom na po, no? Pagaling na po siya. Okay, so the keyword here is kaya nga systematically contraindicated din to kasi infectious. Nakakawa po yan. That's about pneumonia. Okay. Digestive system. Yan, ilang na lang. Actual digestive, parang isa lang to. Mumps. Okay. Ito yung beke. Oh. The keyword again here is contagious. This is an infectious viral disease that causes the swelling in the parotid saliva glands. Yan, dito po yan, ang beke. And it faces the risk of sterility for men. No? So, mababaog ka po niyan pag karoon ka po ng ganito. Hindi na agapan. Okay? Ano yung mga symptoms niya? Fever, headaches, muscle aches, and tiredness. Kapaguran. Question. Is massage indicated or contraindicated? According to DOH, pag ganitong case, massage is systematically contraindicated. The keyword again is there is infection. Yan, kasi nakakahawa po yan eh. Ayan po. Okay, so mag-isa lang po yan. Mag-isa lang po siya dito. Bakit siya ayaw gumalaw? Okay. Proceed na po tayo sa next. Ilan lang po ito? Tapusin na lang po natin. Endocrine system. Okay. So, yung diabetes, sa Tagalog, diabetes.
Dali, may message. Tingnan natin kung ano to. Wala po. Okay. Diabetes mellitus o diabetes, this is a disease of inadequate control of blood levels of glucose. No? So mayroon pong dalawang type. We have the type 2 diabetes and ano po yung isa? Pero yung type 2 diabetes, sabi nga dito, is caused by both lifestyle and genes. Ano pong ibig sabihin po nun? Yung mahilig kumain ng uminom ng soft drink, no? Matatamis. Mga lahat ng pwedeng ano na chocolate. Naku, yan. Kapag hindi nagapan, tumaas po yung sugar level, magkakaroon ka po ng ganitong problema, no? Diabetes mellitus. Okay? So yung mga symptoms makikita natin sa image na nandito sa kanan. Ayan, slow healing kapag may sugat. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Diyos nung naalala niyo yung kwento ko, na-disgrasya ako nag-cut ako ng mga dahon, gamit ko yung grinder at sumabit sa alambre. Ayun, talagang sugat-sugat. Salamat ako sa Diyos kasi hindi naputol yung kamay ko. Pero one thing I've noticed, may ilang araw lang, 4 days, humilom siya, no? Actually, at the time na nagkaroon na po ng dugo dito, talagang grabe yung dugo. Buti na lang pamangking ko, si Miles, very alert, no? Very, ano siya, takbo agad siya, kuha siya ng ano, kasi marami kaming tanim na malunggay, piniga niya agad, tapos ano sa mga sugat, tapos nagkaroon nga siya ng tourniquet, no? Talagang, ang bilis, ang galing niya. Yun, hindi na po, naampat yung dugo, pero grabe yung kalat, grabe yung kalat. Pero, praise God, no? Mga 4 days lang, yun, unti-unti na siyang humilo. Kaya sabi ko, ay salamat Lord. Ibig sabihin pala noon wala akong diabetes. Although medyo mataas yung aking sugar. Increased na thirst, no? Uhaw. Grabe yung tinding uhaw. Isang pong symptom po yan. No? Weight loss, pangangayayat, tingling in the hands, yung ano yan, yung parang may naramdaman kang tusok-tusok. Blurry vision, medyo nahirapan ka ng makakita. Extreme fatigue, grabing kapaguran, laging gutom, or madalas umiihi. Ayan. So yan po yung mga sintomas po ng diabetes. Okay, so question, is muscle indicated? According to DOH, muscle is indicated for diabetes mellitus provided the body tissues are healthy. Indicated, I'm sorry. Muscle indicated kahit na mayroong ganitong kondisyon. However, kapag sabi nga dito, dapat healthy yung tissues and mayroon pong kaukulang clearance coming from the doctor. No? So, ito po mahalaga. Ayan. So, pwede pala. Pwede. Kapag may diabetes. Yan. Except lang kung yun na, di ba, pag advanced stage na, napuputulan na ng paa, yung mga ganun, ibang case na po yun, no? Maging systematic na po. Kasi grabe na po yung level po ng sugar. Ayan. Okay, so move on to the next slide. Ayan, ito na yung panghuli natin mga kaibigan. Okay. This is the excretory, no? Ito yung sa palaihian. That we can see here, urinary tract infection, which is very common. UTI. This happens when bacteria, often from the skin to rectum, no, enter the urethra and infect the urinary tract. So, it enters here, and then this affects here, no, yung urinary tract. Ayan. So, nagkakaroon po ng infection. If you remember, when we had that discussion a few weeks ago, bakit ang babae mas nagkakaroon ng UTI compared sa mga kalalakihan? Kasi yung kanyang opening sa vagina mas malapit dito sa
urethra, no? Ayan. Unlike si lalaki, dahil sa penis medyo mahaba ng konti, yung entrance niya malayo, no? Kaya hindi siya madaling prone. Pero may mga kalalakihan din na nagkakaroon po ng ganitong klaseng problema, no? UTI. Hindi po exempted. Okay. What are the symptoms? When you say a person has a UTI, ang sintomas po ay pananakit po na meron siyang burning sensation sa palaihian niya, and then yung kulay ng kanyang ihi ay cloudy. Yan, no? So hindi malinaw, medyo blurry. Yan. Question, is massage indicated or contraindicated? DOH says for acute stage, ibig sabihin nun, nasa height ng kanyang pain, acute stage, massage is not indicated, no? Systematically indicated. So meaning, it's not locally indicated, but totally, systematically not indicated. For subacute stage, lumipas na ilang araw at the onset ng UTI, maging locally contraindicated, no? So yun lang yung affected area, wag mong gagalawin, no? So kung saan mayroon mang UTI, wag mong gagalawin. Pero provided na nagpatingin sa doktor, no? Kasi hindi naman nawawala agad yan, well, I should say infection kasi siya eh. So kailangan ng intervention ng doktor. Hindi nagagawa po ng hilot ha. Baka iba sa inyo mag-isip, pwede naman pala hilutin eh. Mawawala. Hindi mawawala, kaibigan. Hindi yan mawawala kasi meron na pong involved na microorganism. Okay? So, kidney stones, ayan, kunti na lang po. Kidney stones, ito yung mga bato sa bato. A solid mass made up of tiny crystals. No? So, ito po yung halimbawa po niya. No? These are tiny crystals. Ayan, nagbabara po yan eh. Larger stones cause extreme pain from the back of the groin and the hips. So, grabe yung pain na yan. Ano po? During a renal colic, ibig sabihin nun, sobrang pain, no? Massage is contraindicated. Without the renal colic, ibig sabihin hindi masyado masakit, walang atake, walang pain. Well, massage could be given. No? So, ang keyword ay pag mayroong pain due to the renal colic, contraindicated. Pag wala pong pain, then there you go. Pwede po ang masahe. No? So, yan po yung tulad sinabi po natin, ito po yung mga kidney stones. Ano po yung dahilan po? Yung kalimitan po niyan ng mga kababayan natin, mahilig uminom, yan. Mahilig po sa maaalat, things like those. No? So, yun po yung isang dahilan po niyan. No? Yan. Careful po. Kaya nga sabi lagi, alagaan natin yung ating mga kidney. Wag nating abusuhin. Di ba? Ito yung tagasala kasi. Ito yung tagasala ng mga mga waste products, ng mga bagay na hindi kailangan ng katawan natin. Kaya pag na-overwhelm po yan, kainom ng alak or kakakain ng mga pawang maaalat, no? Yan po yung problema. Kidney stones. Okay? The next one is renal failure. Okay, we're about to end. Kunti na lang to. Renal failure is a condition in which the kidney stop working. Kanina, yung nakita natin because of the stones, right? Pero ito, hindi na talaga nakatrabaho, hindi na makakilos yung ating pong kidney. So nagkakaroon ng renal failure, in which the kidney stop working and not able to remove the wastes and extra water from the blood or balance the body chemicals. No? So, pagkabigo sa bato. Kanina, bato sa bato. Nagkukos ng bara. No? Ito, hindi na talaga makatrabaho, hindi na makakilos. No? Kaya nga, yung mga sugapa sa alak, sorry to say,
no? Yung na maabuso sa katawan. Dito po kasi nagma-manifest yan eh, no? Lalo na kung kain ng kain na maalat. Ako minsan, aminin ko po sa inyo, ako may tendency din akong kumain na maalat eh. Minsan nagki-craving po ako ng mga chicharon. Mali po yun, ano po? Kaya kailangan, lalo na yung mga junk foods, hindi lang chicharon eh, mga junk foods, maingat po tayo dapat kasi ito pong affected eh, pagka nasubran po. Hindi na po niya nakayanang i-process, no? Lahat po ng mga waste products na pumapasok sa katawan. Kasi hindi naman yung, wala namang sustansya, di ba? Alam naman natin po yun. It takes a long, long while bago siya mag-manifest, no? Kaya nga sabi nga, long process. Question, is massage indicated? DOH says, if and when there's acute renal failure, ibig sabihin talagang ano na, hindi na, yun nga, na-diagnose hindi na sa makakilos, then massage is systematically contraindicated. No? Hindi pwede masahe. For chronic renal failure, that means days has gone by under medication. I'm sorry. Acute and chronic, hindi pala talaga pwede. Mali ako, I'm sorry. No? So pag acute stage, yung sinabi natin acute state at the time na may yung atake po, no, na patindi yung pain, and then tuloy-tuloy pa rin po, no? Kahit na under medication for as long as mayroon pa rin siyang pain at hindi maka-function yung kidney, then systematically contraindicated pa rin, no? So this requires doctor's permission. Okay? Kaya mga kaibigan, no, kailangang alagaan natin yung ating kidney. Yan po yung effect po ng ating katawan once na hindi po natin naalagaan na maayos at wala nang tagasala po ng mga waste sa ating katawan, tagabalanse po ng liquid, ng water, things like those. Okay? I think, yan. Yun na yung last po, pero sinama lang natin po yung discussion na to, alcoholism. This is another common pathology. Although wala to sa manual wala to sa manual. An addiction to the consumption of alcoholic liquor or sometimes, no, yung illness na rin daw to no, mental health issue din pala to, compulsive behavior. Sabihin no, may mga tao talagang naghinahanap na nila yung alak. So, massage is pag under influence, kasi ito common na naranasan natin po na nagmamasahe, di ba? Marami tayong encounter ganun. Pwede bang, tanong kasi lagi sir, pwede bang masahin yung mga taong nakainom? Ang qualification lang yan ganito. Pag nakainom, maaaring nakainom na nakasip ng konti, wala namang problema sa akin po yun no? Pero pagka yung inom niya ay umabot ng mga 3 bote hanggang 1 case ng beer, ayan, malala na yun, no? So that means contraindicated po yan, ha? Contraindicated. Pero tulad sinabi po natin kanina, ang unang biktima ng ating pong pagiging sugapa sa alak ay yung ating mga kidney. Sila po yung unang tatamaan. Kaya ingat-ingat po mga kapatid. Okay? So I think that will be all for today and wala na tayong ibang pag-usapan pa. Like what I've said, this is the end of our discussion on pathology, microbiology and pathology. And we have covered everything. Meron lang ilang piraso dito napansin ko na wala sa aking slide. Pero you can just go over this one. Then have an understanding kung kailan pwede at hindi pwedeng bigyan ng masahe yung ating mga client. Okay. So do you have any question from the class? Do you have any question, clarification? To wind up, tulad sinabi po natin, ang study po natin ng microbiology and pathology simply is about microorganisms, and we have found out that there are microorganisms that are harmful, although nabanggit natin may mga microorganisms na nakakatulong sa mga tao, ano po? Like the Lactobacilli shirota strain. So this is a type of a microorganism na nakakatulong. But in our discussion here is more about pathologic microorganisms. Pag sinabing pathologic, yung nagkakos po ng sakit. And we have also discussed a few weeks ago
regarding po doon sa yung cycle po ng inflammation o cycle po ng movement po ng disease sa katawan po ng tao. And we also have discussed about the preventive mechanism. Ano po yung nire-recommend ng DOH para maiwasan po yung pagkalat po ng mga harmful microorganisms. Kaakibat dyan yung education, yung training, preventive measures, no? And of course, yung mga susceptibility ng mga kababayan natin na susceptible sa mga diseases na mga ganito. So, kaya kailangan natin ng extra care. As much as therapists, mahalaga po yung aralin natin patungkol dito sapagkat tayo po ay inaatasan. Ulitin ko, ang bawat massage therapist ay inaatasan o inaasahan ng DOH na tayo ang mag-educate ng ating pong manual ng ating mag-educate po ng ating pong kababayan. May message kasi about the manual. Okay. So, yun po yung ating main na responsibility. Educate natin yung mga kababayan natin kung ano po ang mga bagay patungkol sa kanilang kalusugan, no? So, whatever learnings we have, hindi lang po tayo tanggap ng tanggap, then tayo na po nag-educate sa kanila. Tayo po nagtuturo din po sa kanila. Ano po yung dapat nilang gawin, hindi na nila dapat gawin, ano yung dapat iwasan, things like those. Para matulungan sila na magkaroon din po ng healthy lifestyle. Kasama po tayo doon. Okay. Sige po. So may tanong dito si Miss Sarah. Yes ma'am, pwede po. Message niyo lang po ako kung pipick upin niyo po yung kopya ng manual. Si DJ may question siya pag diarrhea indicated. Ang diarrhea, ma'am, is essentially ano po yun, medical condition. Sorry kasi na ang diarrhea, hindi naman isinama po dito na DOH, pero medical condition po siya, no? So, number one, antimano, kailangan natin pa-check up sa doktor. Number two, siyempre, hindi naman pwede, di ba? Nagkakaroon ka ng pagdudumi, yung ganun. So, hindi siya comfortable, no? Hindi siya comfortable. I do not know kung yung client na may diarrhea would ask for a massage. Ang gugustuhin lang niyan is magkulong sa bahay, magkulong sa kwarto at ayun, uminom ng gamot at antayin niyang gumaling. Okay? Sige po. Ayan, so wala nang tanong. I think we are all set. Then antabayanan lang po ninyo yung further announcements po natin, no? Tulad na nabanggit na natin, ay papalapit na yung exam sa DOH, although sa June pa yon, pero since may mga dapat kayong asikasuhin like your exams and your assignments, your video, then you better really you really study hard and practice more. May pahabol na tanong si Jane. Pag dysmenorrhea po sir, contraindicated po ba? Actually, I cannot really answer that with ang tawag nun, with a hard and fast rule na hindi pwede o pwede. Kasi po, napansin ko po through the years, yung mga tao may kanya-kanya po silang for a while. May kanya-kanya po silang coping mechanism sa dysmenorrhea. Yung iba po, 'di ba, ang napansin po natin, I do not know to some of you kung nagkakaroon kayo ng pamamantal. Yung iba kasing mga kababaihan pagka panahon po ng dysmenorrhea namamantal, no? Minsan po hawakan mo lang ng konti, namamantal na siya. Ganun, may mga taong gano'n, no, sensitive. Kaya pagka gano'n naman po, 'di ba? Wala namang gusto magpamasahe dahil namamantal po siya. Pero may iba naman po, because of the pain, they need the massage para ma-soothe, no? Magkaroon ng soothing sensation, no? Yung relaxation. Pwede po yan. Kaya, like what I said, depende sa client, no? Depende sa client. May client na hiyang sila sa masahe pagka may dysmenorrhea. May iba naman po, aburido sila, nabuburyong sila, or masakit sa ulo, yung mga ganun. May mga ganong side effect, di po ba? No? Yung PMS, premenstrual syndrome, tama ba ako?
May mga gano'n 'no. So, depende yan sa tao. Yun po yung aking observation lang po diyan 'no. May iba kaya nila na gusto nila yung gano'n, nare-relax sila, may iba naman, hindi. Ayan, they feel some of our, ladies na may ganito ay they are uncomfortable. They are uncomfortable. Okay. Sige po, overtime na po tayo. Our time check is 1:22. At muli tulad sinasabi ko po, kung mayroon po kayong katanungan, quiz. Yan, nagtanong si Carl, may quiz ba bukas? As usual, this is going to be our last quiz. I'll give you not a long quiz, but maybe 30, 30, 40 quiz item by tomorrow. Okay? Parang review na rin po. Review na rin po natin. You'll have your last quiz tomorrow. Okay? Reminder uli, doon sa mga may financial monthly tuition obligation, please you message me kung may mga problema po kayo. Madali namang pag-usapan eh. Just let me or keep me posted. No? Please keep me posted. Ang ating policy kasi, no exam or no payment, no exam. And your exam is coming soon. No? And fast approaching. Okay, sige po. So kung wala na po, Doc Ferds, meron ka bang idadagdag? Doc Ferds, wala naman. Okay, sige po. Maraming salamat. God bless and see you around tomorrow. No, we will not have class tomorrow, but at exactly 11:20 you will have your quiz on microbiology and pathology. Okay, bye for now. God bless and see you next time. Salamat po.